Into this video guys, papakita ko nga sa inyo yung aking big white pot. So, gagawin ko itong indoor plants. Ayan, kaya bumili ako ng white big pot. And then ito naman guys is yung mga talahib. Hindi ko siya tinatapon kasi isa ito sa nakakatulong na pwede natin gamitin sa ating mga plants. For example, papakita ko sa inyo guys kung ano nga bang gagawin ko dito. Ayan, nilagay ko siya sa ilalim ng pot kasi nga para kapag nagdilig tayo, hindi magsisiksik yung lupa doon sa ilalim. Ayan. So, nilagay ko siya dyan. Kitang-kita nyo guys, napakalaki ng pot na yan. Pero into this video, isang video lang muna ipapakita ko. Yung isang pot lang muna. Kasi kapag dalawang pot, masyado nang mahaba at baka mainip kayo. So, first, lagyan natin ng soil. Soil and more in rice hull ang nilagay ko dito guys. Sa mga house plants pala natin, pakiramdaman natin kung ano yung gusto nilang potting mix. Kasi minsan, nasasanay sila. For example, bumili tayo ng potting mix. Plants, iba yung potting mix niya. Doon nasasanay yung plants. So sa akin naman, sanay yung plants ko dito sa more in rice hull. And then soil na dito lang din sa amin. So, sa sobrang laki ng pot na to guys, alam nyo bang nakaubos ako ng 25 kg na sako, punong-puno siya ng soil. So, itong snake plant, ilalagay din natin dito kasi maganda rin itong i-indoor plants sa loob ng ating bahay. Anyway guys, sa labas to galing, naisipan ko, tanggalin ko na lang kaya. At nagugulat ako kasi nakabilad siya sa araw. Sobrang lago at sobrang healthy pala ng roots niya. Kitang-kita din meron na siyang babies, oh. Pero ang sunlight niya kasi is morning lang. Siguro talagang sobrang nakakatulong sa mga halaman talaga natin itong morning sunlight. Mostly si snake plant kasi is okay lang siya sa arawan. Kumbaga, basta laging basa lang yung kanyang soil. So, hindi kasi maselan si snake plant. And then guys, papakita ko naman sa inyo yung aking palmera. Tinanggal ko na rin kasi nga gawin ko siyang indoor. Medyo nasunog siya dito sa labas pero nung nakita ko yung roots niya, nagulat ako. Sobrang healthy. Sobrang ganda ng roots niya. Ayun, may naiwan pa tayong pops ng snake plant. Ayan. So, ang ginawa ko, tinanggalan ko muna siya ng soil. Ayan. Pero guys, hindi ko napuputulin yung roots. Nangihinayang talaga ako. Mostly, iliripat ko kasi siya. Depende kasing ginagawa ko kung magpuputol ba ako. Depende sa plants. Ayan. Kita nyo ba guys? Medyo nasunog yung dahon. Pero healthy yung roots niya. At ang laki na rin ng mga puno niya. So, maganda itong indoor plants, yung mga palmera, ganun. Ayan, tingnan nyo guys, oh, sobrang laki at haba ng roots niya. Halos tama lang siya sa malaking pot. Ayan. So, ayusin lang natin yung roots bago natin lagyan ng soil. Ayan. Make sure lang natin guys na tatakpan natin siya na mapuno lahat ng roots. Kasi si palmera is matakaw siya sa lupa. Meaning to say, ang gusto talaga nito is more in soil. Actually, si palmera lumalaki siya kapag dinadirect talaga siya sa soil. Since ayaw ko na kasi na baka pag nagbakod kami or may gagawin kami dito sa amin parking area, pupunutin ko na naman siya. So, naisipan ko, sapat ko na nga lang ilagay para kapag if ever man na yung space na yan, kailangan, pwede ko siyang mailabas-pasok lang. Mostly kasi gagawin ko siyang indoor. So, kapag ayaw ko na siya sa loob, pwede ko siyang ilagay sa labas. Kumbaga, hindi hassle magbunot-bunot ng halaman. At ito din yun, nakakatakot kasi minsan, hindi naman lahat ng ating nireripat ay nabubuhay. Mostly kapag sanay sila sa labas. At pansin nyo guys, naglagay na ako dito more in soil na. Kasi gustong-gusto nito talaga is maraming soil. Pero, ang ilalagay natin sa taas, meron pa ring maraming rice hull. So, nasa layer siya ng more in rice hull, more in soil, and again, sa top niya is more in rice hull ulit. So, dagdagan lang natin kasi lalagyan natin to ng snake plant. Ayan. Make sure lang natin na nakasiksik yung lupa.
para kapag nagdilig tayo ay hindi bababa yung tubig. Sobrang ganda guys. Sobrang attractive ng mga white pot, lalo na kapag nilalagay sa loob ng bahay. Ang ganda nito guys. First, ibabalik ko lang yung snake plant kasi ito yung partner niya sa labas before. So, naisipan kong dahil hiyang sila parehas, ipagsama ko na lang. At least malaki naman yung pot. Maganda na rin tong combination para sa indoor plants ko sa loob. Ayan. Lagyan na natin ng soil. Ayan. Actually guys, medyo malaki na tong snake plant pero okay lang. Maganda naman siyang tingnan. Ayan. So, ang gagawin natin, dagdagan lang natin, dagdagan ng soil para hindi basta-basta matutumba yung ating snake plant at siksik lang natin. Ayan. Ang gawin ko is papaikot pala natin dito guys yung snake plant. Ayan. Ikot lang natin. Ayan. Make sure na naikutan ng snake plant itong palmera natin para maganda siyang tingnan. Tingnan nyo guys, kahit mayroon siyang snake plant, malaki pa rin yung space niya. Imagine, sobrang laking pot na to yung nabili ko. O, diba? Kasi gustong gusto ko talaga sa loob ng bahay malaking pot, malaking halaman, ganun. Actually, first time ko maglagay ng plant sa loob ng bahay. At baka nga sirain ng mga dogs ko since malaki naman yung pot. At feeling ko hindi naman nila maabot ng husto. Ayan, kaya maglalagay ako. Maganda rin guys yung plant sa loob ng bahay kasi nakakatulong sila na linisin yung mga maduduming hangin sa loob ng bahay natin. Dagdagan na natin ng soil. Sinama ko na pala guys yung babies niya, hindi ko na tinanggal. Kasi para mas malago, mas maganda tingnan. So naisipan ko, itanim ko na lang siya kasama yung kanyang mother plant. At ito na nga guys, sa sobrang taba ng roots niya, kahit maraming soil, hindi pa rin enough. So, dagdagan pa rin natin ng dagdagan. Pag ganitong pot na sobrang laki guys, 25 kg na sako, tama lang sa ganito. Tama lang sa malaking pot na to. Ayan. Ang gawin ko, ikot lang natin kasi gusto ko lagyan lahat. Kumbaga, nanghihinayang ako sa space kaya gusto ko lagyan siya lahat. And then, mas maganda ding tingnan kapag lumago siya. May tip pala ako pala sa inyo guys ha. Kapag pala yung plants natin ay indoor, ang pagtitilig natin is check natin maigi na dapat hindi siya basang-basa kasi bubulok yung plants natin. Mostly si snake plant. Ayaw niya ng sobrang basa. Mag-rot-rot yun guys. Kaya make sure na dry yung soil bago natin diligan yung ating mga plants. Si palmera is matakaw talaga sa tubig. So magawa natin ng paraan niya na hindi mababad yung snake plant kapag tayo ay magdidilig na. Tatalian ko na lang ito mamaya guys para hindi siya masyadong bukang-buka. Kasi since ayan open na open, nalalagpas na siya doon sa kanyang pot. So ganun lang guys kadali mag-repot or mag-design ng ating house plants. Ayan guys, di ba walang kahirap-hirap? Ayan, sure ko lang na nakasiksik talaga yung soil sa pot para pag nagdilig tayo, hindi bababa yung lupa at hindi aangat yung ating snake plant. Okay? Ayan, sobrang ganda talaga ng white pot. Napaka-attractive at napakalinis. So, make sure natin guys, ayan. O ba, ang ganda niya tingnan. So, ang gagawin natin, bubuhatin ko to guys. Palabas doon para madiligan ko siya. Kasi dito magpuputik sa harap kapag dito ko siya diniligan. Ayan, diligan na natin guys. Papakita ko sa inyo. Ayan. Make sure natin na basang-basa at makatulo bago natin ipasok sa loob natin bahay. Kasi ito nga ay gagawin nating indoor plants. Thank you for watching.